Okay, sige. Simulan na natin tong paghimay sa mga dokumento. Game. Kasi parang umiikot lang lahat sa isang napakalaking tanong, no? Isang tanong na parang nasa korte ng buong kalawakan. At ano yun? Ang tanong, kaya bang sundin ng mga nilalang ang utos ng Diyos? Ah, Kasi ayon sa mga source na to, yan daw ang pinakasentro ng akusasyon ni Satanas. Sinasabi niya hindi. Imposible yan. kaya dapat ibasura na lang. Exactly. At ang ganda ng pagkaka-frame dito. Kasi ang sagot daw ng Diyos ay hindi lang isang argumento. Hindi lang salita. Oo, isa siyang ebidensya. Isang buhay na patunay. At sino yung ebidensyang yun? Isang grupo na tinatawag sa source na unang bunga. O mas kilala bilang mga saksing martir. Okay, let's unpack this. Kasi yung idea na yung kasinungalingan ni Satanas ay nagtatanim ng duda. Mhm. Sobrang relatable niyan, di ba? Oo, isang relasyon lang. Tama. Pag may duda ka sa utos, magdududa ka rin sa Diyos. Tapos pag may duda, hindi ka na makakapagmahal ng tunay. At pag walang tunay na pag-ibig, doon napapasok yung pagkakasala. Ayun, So paano aalisin yung duda? kailangan ng matibay na ebidensya. Dito na pumapasok yung mga saksing martir na binabangkit sa Revelation. Yung sa Revelation 6. Oo, yun mismo. Yung mga kaluluwa raw ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos, sumisigaw sila. Para sa katarungan. Tama. Pero ang sagot sa kanila, maghintay muna kayo. Maghintay. Bakit? Maghintay hanggang sa mabuo ang bilang ng mga kapatid ninyo na mamamatay rin tulad ninyo. Teka, parang may quota? Bakit kailangan may sapat na bilang? Ayon sa interpretasyon ng source, hindi ito quota for the sake of numbers. Okay. Ito yung pagbuo ng body of evidence. Bawat martir ay isang exhibit. Exhibit A, Exhibit B. Oo. Patunay na kaya pala, posible palang sundin yung utos kahit kamatayan pa ang kapalit. Get. So pag kumpleto na yung ebidensya, talo na yung kaso ni Satanas. Talo na, case closed. Okay, so hindi lang ito basta paghihigante. Ito ay pagpapatunay. Dito na siguro pumapasok yung konsepto ng unang bunga. Eksakto. Kasi sabi sa source, hindi lang pala isang grupo yan, may 3 yugto. Parang isang scientific experiment na may 3 phases. Okay, sige, phase 1. Ang proof of concept, ang pinakauna sa lahat ang prototype. Sino yun? Si Jesus mismo. Sinasabi sa 1 Corinthians, siya ang unang bunga ng mga namatay. Oo, yung koneksyon sa piyesta ng mga unang bunga sa Leviticus? Yon. Kasi doon, di ba, ang utos ay ialay yung unang bigkis ng ani sa araw pagkatapos ng Sabat. At si Jesus, kailan ba siya nabuhay muli? Sa araw pagkatapos ng Sabat. Grabe yung timing. Perfect timing. So ang muling pagkakabuhay niya, yun ang mismong katuparan ng pesta. Siya ang literal na unang ani. Pero hindi ito isang hiwalay na event. Yung muling pagkakabuhay niya, yun ang nagbukas ng pinto para sa mga susunod na pag-aani. Sige, so kung si Kristo ang proof of concept, yung solo flight, sino yung kasunod? Kailangan may mga tao na, di ba? Dito na papasok ang phase 2, yung unang human trials. At sino sila? Ito ang tinatawag na unang bunga ng espiritu. Sila yung mga mananampalataya noong Pentecostes. Yung mga tumanggap ng banal na espiritu. Tama, sabi sa Romans 8, tayo na may mga unang bunga ng espiritu, sila ang unang batch. At may katumbas din itong pista. Pentecostes, pista ng mga linggo. 50 araw pagkatapos. Oo. At dito, gumagamit yung source mo ng mga Korean terms, di ba? Para sa pagbubuhos ng espiritu. Ano yung tawag nila? Unang ulan. O sa Korean, irunbi. Irunbi. Anong ibig sabihin yan? Ang irunbi ay isang agricultural term sa Israel. Ito yung ulan sa simula ng taniman. Yung nagpapatubo sa mga buto. Eksakto. So ito yung unang pagbuhos ng espiritu na nagbigay buhay sa simbahan. Pero hindi pa ito yung katapusan. May parating pa. May parating pang isang mas malakas na ulan at isang huling pag-aani. Okay, so 2 patunay na. Si Kristo, ang pundasyon. Tapos ang mga alagad, ang unang ebidensya. Pero kulang pa. Kulang pa. Kailangan ng grand finale. Dito napapasok yung misteryosong 144,000. Yun ang phase 3, ang final clinical trial. Sila yung huling ani. Anong description sa kanila sa Revelation?
Napaka-espesifiko, sila raw ay mga tinubos mula sa sangkatauhan bilang unang bunga. Sumusunod sa kordero, walang kasinungalingan at At walang kapintasan. Teka, paano yun? Walang kapintasan? Parang imposible para sa tao yan. magandang tanang yan. Hindi sinasabing perpekto sila mulat sa pool. So paano? Ang punto ay naabot nila yung estado na yon sa pamamagitan ng isang espesyal na pagpapalakas. Dito napapasok yung pangalawang ulan. Tama, yung huling ulan o sa Koreano, Nujunbi. Nujunbi. Kung ang Ironbi ay para sa pagtubo, ang Nujunbi ay yung malakas na ulan bago mag-ani. Yung nagpapahinog. Oo, nagpapahinog at nagpapatibay sa mga bunga. Itong huling ulan na to ang maghahanda sa 144,000 para sa matinding pagsubok. Sila yung kumukumpleto ng bilang ng mga martir. Sila. Wow! At sinasabi pa sa source na tanging yung mga nakaranas lang ng Irunbi ng unang ulan? Ano siyang makakatanggap ng Nujunbi, ng huling ulan? Grabe! At dito na tayo papasok sa talagang nakakagulat. Saan? Kung paano ikinakabit ng source ang pag-aani ng 144,000 sa isang napakadetalyong timeline. Hindi na lang teolohiya. Hindi na. Kronolohiya na nakabatay sa 3 sunod-sunod na pista sa ika-7 buwan. 3 pista. Grabe ang detalyado ng timeline na yan. Parang blueprint. Ayon sa source, oo, kung paanong natupad ng literal yung mga pista sa unang pagparito ni Kristo. Paskwa, unang bunga, Pentecostes. Ganun din daw kaliteral na matutupad itong mga pista sa ika-7 buwan para sa ikalawang pagparito. Okay, sige. Daanan natin yung blueprint na yan. Nagsisimula raw sa pista ng mga trampeta. Yom Teruah o Napaljol sa Koreano na ginamit sa source. Anong nangyayari dito? Ito raw yung muling pagparito ni Jesus, pero sa himpapawid pa lang. Sa himpapawid. Hindi pa sa lupa. Hindi pa. Kapag nabuo na ang bilang ng mga martir, tutunog ang ika-7 trumpeta. At yun yung hudyat. Hudyat para sa tinatawag nilang unang pagkabuhay na mag-uli o Iljay Buhwal. At sino yung bubuhayin? Lahat ng mga saksing martir sa buong kasaysayan. So parang grand reunion ng lahat ng ebidensya sa himpapawid. Yun. Nagtipon-tipon na ang lahat ng saksi. Okay, anong kasunod na piyesta? Ang araw ng pagtubos, Yom Kippur o Sogjoel. Ano naman ang nangyayari sa panahong ito? Habang yung mga binuhay na mag-uli ay kasama na ni Kristo sa itaas, Sa lupa, anong ganap? ibubuhos naman sa lupa ang 7 salot, ang Chiljeang. Yun pala yung timing ng 7 salot. Oo, ito yung panahon ng paghatol sa mga naiwan. Okay. At pagkatapos ng mga salot, darating na yung huling piyesta. Ang piyesta ng mga tabernakulos, Sukkot. Ito na ba yung grand finale? Ito na, ang Chomakjel. Dito na bababa si Jesus sa lupa mismo. Okay, so tapos na yung paghatol. Takos na, dito niya huhukuman ang kanyang mga kaaway at itatagyo ang 1,000 taong paghahari. Ang Chonyon Wangguk. Yun, ang piyesta ng mga tabernakulo na dati ay pagdiriwang ng ani ay simbolo na yon ng paninirahan ng Diyos kasama ang kanyang mga tinubos. Sa isang bagong sanlibutan. Sa isang bagong sanlibutan. Okay, so what does this all mean? Ang dami nating tinalakay. Balikan natin yung pinakasimula. Yung kaso sa korte. Oo, paano nito sinasagot yung paratang ni Satanas na imposibleng sundin ang mga utos? Dito na nagtatagpo lahat. Ang buong proseso, mula sa 3 pag-aani hanggang sa muling pagkabuhay. Yun ang ultimong ebidensya. Yun na yun, ang mga saksing martir, lalo na yung 144,000, sila ang buhay na patunay na mali si Satanas. Pinakita nila na posible pala. Oo, posible palang magmahal at sumunod ng lubos kahit buhay pa ang kapalit. Sa harap ng ganong sakripisyo, nawawalan na ng bigat yung akusasyon niya. Case closed? Case closed. Pero may isang nakakagulat na kabalintunaan dito na binanggit sa source mula sa Revelation 12. Yung galit ni Satanas? Oo, kapag itinapon daw siya sa lupa, sa tindi ng galit, ang target niya ay yung mga natitirang sumusunod sa utos ng Diyos. At dyan mo makikita yung tinatawag na cosmic irony. Paanong irony? Sa bawat pagkilos niya para patunayan na tama siya,
lalo lang niyang pinapatunayan na mali siya. Bawat mananampalataya na pinapatay niya dahil sa utos ay nagiging karagdagang ebidensya para sa panig ng Diyos. So siya mismo yung tumutulong na makumpleto yung bilang ng mga martir? Siya mismo. Siya ang nagmamadaling matalo sa sarili niyang kaso. Parang naghuhukay siya ng sarili niyang libingan. Tumpak na tumpak. Nakakaloka isipin, no? Oo, ang bawat tagumpay niya sa luta, isa palang pako sa sarili niyang kabaong. It's the ultimate paradox. Kaya kapag nabuo na yung bilang na yan, ayon sa source, tigil na ang mga paratang. Kasi napatunayan na. Napatunayan na. Ang mga utos ng Diyos ay may tatatag bilang batayan ng paghatol. At dahil napatunayan ng makatatarungan at kayang sundin, Ang paghatol ng Diyos sa masasama, kasama na si Satanas, ay magiging lehitimo sa paningin ng lahat. walang makakapagsabi na hindi patas ang Diyos. Grabe. So mula sa isang simpleng tanong, kaya bang sundin ng utos, nakarating tayo sa isang napakakomprehensibong teolohiya. Isang sagot na hindi lang salita, Oo, ipinapakita sa pamamagitan ng tatlong pag-aani. Si Kristo, ang mga alagad, at ang 144,000. at lahat yan nakalatag sa isang timeline na sumusunod sa mga piyesta. Isang napakakomplikadong sagot sa isang napakasimpleng kasinungalingan. Oo, at ang pinapakita ng mga material na ito ay kung paano ang katotohanan ay hindi lang basta sinasabi kundi isinasabuhay. Kahit hanggang kamatayan. Kahit hanggang kamatayan, at dito namin iiman ang isang tanong para sa iyo. Sige, Kung ang pagsunod hanggang kamatayan ang sukatan ng pagpapatunay sa katotohanan sa cosmic na antas, ano kaya ang ipinahihiwatig nito tungkol sa kalikasan ng pananampalataya sa ating pang-araw-araw na buhay? kahit malayo pa tayo sa konteksto ng pagiging martir. Oo, anong maliliit na pagpapatunay ang hinihingi sa atin araw-araw?